Ngayon po ay Wednesday ng ikapitong linggo ng muling pagkabuhay. At ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. At ngayon, ako'y papunta na sa iyo. Lilisanin ko na ang daigdig na ito. Ngunit sila'y nasa daigdig pa. Amang banal, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang pangalang ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa, kung paanong ikaw at ako ay iisa. Habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang pangalang ibinigay mo sa akin, pinangalagaan ko sila at walang napahamak sa kanila, maliban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon, ako'y papunta na sa iyo at sinasabi ko ito habang ako'y nasa daigdig pa upang mapuspos sila ng aking kagalakan. Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinaputan sila ng mga tao sa sanlibutang ito, sapagkat hindi na sila taga-sanlibutan, tulad kong hindi taga-sanlibutan. Hindi ko idinadalangin kunin mo sila sa daigdig na ito, kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila taga-sanlibutan gaya ko na hindi rin taga-sanlibutan. Ilaan mo sila para sa iyo sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong sinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman sinusugo ko sila sa sanlibutan. At alang-alang sa kanila'y iniukol ko sa iyo ang aking sarili, upang maiukol din nila ang kanilang sarili sa iyo sa pamamagitan ng katotohanan. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. God does not want us to become a person for ourselves only. He wants us to become a person for others. Meron daw isang taong madasalin, lagi pong nagdadasal sa Diyos, ngunit ang laman ng kanyang mga panalangin ay para lamang sa kanyang sarili at para sa kanyang pansariling kahilingan. At sa pamamagitan ng grasya ng Panginoon, lagi po niyang natatanggap ang lahat na kanyang hinihiling sa Diyos sa kanyang panalangin. Nang siya po ay namatay na, sinalubong siya ng anghel at dinala sa isang silid na puno ng mga bagay na kanyang hinihiling sa kanyang panalangin. Una, nagpapasalamat siya sa anghel dahil ipinagkaloob sa kanya ang lahat ng kanyang mga hinihiling. Ngunit mayroon po siyang napansin at siya po ay nagtataka kung bakit siya nag-iisa lamang doon at walang kasama. Kaya tinanong po niya ang anghel kung bakit siya nag-iisa doon. At sumagot ang anghel, ikaw ay nag-iisa lamang dito sa kadahilanan ng iyong sarili lamang ang iyong ipinagdadasal nung ikaw ay nabubuhay pa sa mundo. Wala po kayong ipinagdasal na ibang tao maliban sa iyong sarili. Noong si Jesus ay pabalik na sa Ama at namamaalam na sa kanyang mga alagad, ayon sa mabuting balita, ipinagdasal ni Jesus ang kanyang mga alagad para sa kanilang kapakanan, na lagi silang nasa pangangalaga at proteksyon ng Ama. Paano naman tayo kung tayo ay nagdadasal? Lagi po bang nakasentro ang ating mga panalangin at dasal para sa ating pansariling kahilingan? O hindi na natin ipinagdasal ang ating sarili dahil naniniwala tayong alam na ng Diyos ang lahat ng bagay, pati na ang ating mga pangangailangan. Alam na niya, pati ang ating mga dasal at kahilingan. Kaya imbis ipagdasal natin ang ating sarili, ipinagdadasal na lamang natin ang ating kapwa. Hindi din po ito nangangahulugan na hindi na natin kailangan ang pagkakaroon ng personal prayers and petitions before God. Kailangan pa rin nating iparating sa Diyos ang ating mga panalangin. Ngunit inuuna lamang natin ang mga pangangailangan at kahilingan ng ating kapwa bago ang ating mga panalangin. Dahil ayon po sa awiting pananagutan, sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos, kapiling niya. walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa.
Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and author of peace, those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties. Protect them with the shield of your strength and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience your firm support, gentle love, and compassionate healing. Be their constant companion and their refuge in every adversity. Be their power and protector, leading them from darkness to light. May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them, they may ever rejoice and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Ignatius of Loyola, pray for us. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.